الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pagpapatuloy natin ang mga hadith kung saan ay makikita natin ang ibang mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith na dati na pinaksa natin na hindi natin natagpuan sa Quran, but now yung iba naman matatagpuan din sa hadith at sa banal na Quran. Okay, so sa araw na ito ay dadakuan natin ang susunod na hadith at tignan natin ang mga susunod na katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. I think pupunta tayo sa paa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na ito. Alamin natin ang kanyang paa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Baqawluhu sallallahu alayhi wa sallam, La tazalu jahannam yulqa fiha wa hiya taqul hal min mazid hatta yada'a rabbul izzati fiha rijlahu wa fi riwaya 'alayha qadamahu fayanzawi ba'duha ila ba'd fataqul qad muttafaqun alayhi, meaning muttafaqun alayhi. This is agreed upon of Muslim and Bukhari. The hadith is very very strong ang hadith na ito, no? So ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga tao ay patuloy na itatapon sa impyernong apoy. Okay? La yazalu jahannam, mean patuloy still na itatapon ang mga tao sa impyerno, meaning sa impyernong apoy. At pagkatapos, of course, ang impyernong apoy ay nagsasabi, na makikita natin, paliliwanag natin, nagsasalita ang impyernong apoy, matakul, mayroon pa ba? Halmin masid, sasabihin niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yada'a rabbul izzati fiha rijlahu, hanggang siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang paa, rijlun. And also another riwaya, another report, alayha mean above it, here, fiha sa isa, rijlahu, and in the qadam, wa fi riwaya alayha, remember, may importante ito, fi and ala. Okay, wa alayha qadamahu. Paliliwanag ko, qadamahu, what is the meaning of qadamahu and rijlun or rijlahu here. Dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said, patuloy daw na itatapon ang mga tao sa impyernong apoy. Because ang promise ng Allah subhanahu wa ta'ala, pupunuin niya ang impyernong apoy. Yan ang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala na pupunuin niya ang apoy. So, in this situation, patuloy na itatapon ang mga linika o mga tao, meaning yung mga nabigo sa araw ng paghukom. This happened in the day of resurrection. Patuloy na itatapon ang mga tao sa impyernong apoy. According to another report, hindi lang tao ang itatapon. Itatapon din sa kanila ang mga bato, na kung saan ang mga batong ito ay parang mga sulfurik ito, na kung saan abang sinusunog, nagtatagal, umiinit, ngunit hindi natutunaw. So itinatapon din sa kanila ito bilang isang panggatong. Kaya sa banal na Quran, wakuduhan nasu, kudu means panggatong, ay nas at saka hijara, bato. That's why sabi nila, pag tinatapon ng tao, tinatapon din ng mga bato bilang panggato sa impyerno. At alam natin ang panggato sa impyerno ay mga tao at bato. In Quran, pagtakundar, pagkatakutan ninyo ang impyerno apoy, allati wakuduhan nasu wal hijar. Ang panggatong dito ay bato at impyerno. So itatapon sila. Sila ba itatapon sa marangal na paraan o persahan itatapon? Alamin natin mamaya kapag nagpakita na ng mga pagsalungat ang mga mahilig sa malungat sa mga aklusal al-jumaa, doon kung sasagutin kung persahan silang tatapon o bibigyan silang karangalan sa pagpasok ng impyerno. No? Mas accurate ito kung doon kayo sasagutin ito, insyaAllah. Okay? Alhamdulillah. So, ang sabi naman ng iba, hindi. Ang bato automatic nandoon na sa impyernong apoy. Nandoon na ito. Tao na lamang ang mga itatapon sa impyernong apoy at ang mga panggatong na bato automatic nandoon na ang mga ito. Allah knows best. Okay? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay higit na maalam. Actually, ang mga
ito ay hindi itatapon ng marangal. Uulitin ko mamaya. Pero hindi sila itatapon ng marangal. Bakit sila itatapon ng marangal? Mula pa lang sa pagkamatay ng tao dito, hindi na siya makakatikim kay Allah subhanahu wa ta'ala ng kahit na anumang parangal. Hindi siya makakatikim ng anuman gawaing kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Even nakatatiting. Kung sinabi natin si Abu Lahab na siya ay every Monday, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, every Monday, bibigyan siya ng kapatak na tubig. Can you imagine laki ng tao sa impyerno mo, bibigyan kang kapatak na tubig? Blessing ba yun? Hindi. Tulad naman sa libingan, ipakikita ang paraiso. Kung titignan mo, blessing ba yun? Ipakikita niya ang paraiso sa kanya? Pero hindi. Bakit? Ipagkakait sa kanya ito. So, meaning masasaktan lang kanilang mga damdamin. Susugatan ang kanilang mga damdamin. Meaning, hindi yun biyaya, hindi yun blessing. That's why walang blessing na makakamit ang taong hindi mananampalataya. Pagkamatay na pagkamatay pa lang niya, habang buhay na siya makakalasap ng walang kahit anumang kapahingaan, kahit talang sandali lamang. Wala silang kapahingaan at hindi rin sila makakatikim ng mga parangal kay Allah subhanahu wa ta'ala. That's why ito ay hindi makakapasok sa impyernong apoy na sila ipapasok ng marangal na paraan. Bibigyan sila ng isang patnubay upang sila ay magabayan na makapasok doon tulad ng ibang paniniwala ng mga sumasalamat sa Maklusyon wal Jamaah. Inshallah, alamin natin to. Ito ay walang katotohanan. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alang khazanatuha walam ya'tihim nadhir. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, every time na pwersaan silang itatapon dito, meaning puwersahan silang itatapon dito. Hindi sila bibigyan ng parangal. Puwersahan silang itutulak dito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong parangal man matitikman ng mga ito? Wala. Even na sa pagtapon sa impyernong apoy, sa paraang marahas nila ito itatapon ang mga mananahanan sa impyernong apoy. At sabi ng subhanahu wa ta'ala, tatanungin ito ng mga bantay doon, mga kifer, sa alam kasanatuhan ang yatikum nadir. Wala ba dumating sa inyong mga pakalaala, mensahero, o ang propeta, o messenger? Wala ba? Ito ang fruit sa impyernong apoy na hindi pwedeng pumasok ang tao na walang dumating sa kanyang mensahe. Dahil every time na may papasok doon, na itinapon doon, tatanungin siya ng kifer doon. Isa sa kifer sa impyerno. Sasabihin na, wala ba dumating na mensahe sa iyo? Meaning meron. Dahil hindi pwedeng pumasok sa impyernong apoy ang walang kifer, ang walang mensaheng dumating. That's why in Islam, kapag hindi nila narinig ang Islam, like for example, wala pa ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, noon walang propeta noon, 500 years after Isa alaihi salam, walang propeta, walang sugo noon. So that's why hindi nila maririnig ang Islam dahil wala nang nagbibigay ng revelation. After that, dumating ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, maraming taong nagulyanin bago nila narinig ang Islam o mga batang nangamatay na ililibing na mga buhay. O either na ang mga batang inborn na hindi matino ang isip, hindi pwedeng pumasok ito sa impyernong apoy na walang dumating sa kanilang mensahe. Dahil isa sa proof na papasok sa impyernong tao, kailangan mayroon siyang narinig sa Islam. Ito ang dalil, wala pong dumating sa inyo mensahero, wala pong dumating na message sa inyo, meaning meron. Okay? So kapag hindi ito narinig, hindi papasok dito, maliban lamang, subukan muna siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. So dito may darating sa kanyang message. Anong message? Like for example, sabihin ng subhanahu wa ta'ala, sinong yung Rab? At sasabihin niya, si Jesus. Narinig ko sa aking si Isa. So that is the message. Narinig mo ng mensahe na, sinong Panginoon mo? Isa. Instead ng Allah. O kaya naman, okay, pumasok ka sa pinto ng impyernong yan. That is the message. Hindi ka nakinig. Nasabihin sa'yo ng malaika, di ako, walang dumating mensahe. Meron. Ano mensahe? Pinapapasok ako sa impyerno. Hindi ako pumasok. That is the message. Meaning, papasok sila kapag sila ay mayroon ng message. Okay, that is the dalil na hindi pwede pumasok ng tao sa impyernong apoy nang walang dumating sa kanyang mensahe. Kung wala, susubukan siya sa araw ng paghukom ng Allah subhanahu wa ta'ala. Except maging ang mga batang sanggol. Meron yan except the child of the Muslim. Hindi na sila susubukan. Samantala, konektado na agad sila sa pagka-Muslim ng kanilang magulang. Straight na sila sa paraiso tulad ng mga syahid, tulad ng mga propeta at sugo. Diretso na sila. Except ang mga anak ng hindi Muslim. Magkakaroon sila ng trials kaya Allah subhanahu wa ta'ala para makatanggap sila ng mensahe. But according to the scholar, masyadong magaan ang kanilang mga pagsubok. Hindi katulad ng buksan ng impyerno. No, let's say sabihin nila Allah wa alam, say asyhadu la ilaha illallah. Kapag sinabi niya yun, magtatagumpay na siya. So walang kabigat-bigat. Ang alagid maalam kung sasabihin niya yun. Pero kung hindi niya sasabihin yun, maaaring po may posibilidad matalo siya. Kailangan sabihin ng batang sanggol. Pero alhamdulillah, I think siya na alam, sasabihin niya ng tao o ng batang yan sa kabilang buhay, no? Alhamdulillah. So, in this situation,
hindi ipapasok ang mga hindi mananampalataya, mga taong talunan ng mayroong pagrespeto o karangalan. Saan na itatapon? Walang kagalang-galang, walang pagpaparangal na pagpasok sa impyerno, kundi ito'y itatapon ng mga pwersa ang pagtulak, walang parangal, walang kagalang-galang na pagpasok sa impyernong apoy. Alhamdulillah. So, according to the saying of the hell, are there more, hal min masid, meron pa ba? Itong salita ng impyerno ito'y salitang hindi nagtatanong lamang. Ito ay isang pagtatanong na nagpapahayag na sige pa, bigyan mo pa ako. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi lang basta meron pa ba, Panginoon, hindi tanong na basta ganoon. Ang ibig sabihin ng hal min masid na sinasabi ng impyernong apoy, meaning, sasabihin niya, meron pa ba? Meaning, bigyan mo pa ako, Panginoon. Bigyan mo pa. May lugar pa. Bigyan mo pa ako. Bigyan mo pa ako. So, yun ang sasabihin ng impyerno nga po. Patuloy siyang hihingi kay Allah subhanahu wa ta'ala na tapunan siya. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala, ilalagay niya ang kanyang paa sa ibabaw ng impyerno. Bakit ilalagay doon ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang paa? Rijlahu sa isa, kadam. Bakit niya ilalagay? Sapagkat kung hindi niya ilalagay, hindi titigil hihiling ang impyernong apoy na siya ay tapunan na ng tapunan. Pero dahil sa pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala na pupunuin niya ang impyerno, mayroon pa itong space. Umihingi pa siya, may space pa. Ang gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala, aapakan niya ang impyerno para maging makipot at mapuno ito ng mga tao. Meaning, that is enough. Pag-apak nito, sasabihin ng impyerno ng apoy sa kanya, kata, enough. Meaning, tama na, Panginoon. Meaning, okay na, puno na. So, in this situation, puno ang impyernong apoy. Hapakan ng subhanahu para maging masikip. Tulad ng lata, sa pag hinapakan mo, mayuyupi siya, sisikip siya. So, ganun ang mangyayari sa impyernong apoy para ito ay mapuno. Dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ilalagay niya ang kanyang ridge. Sa isang riwaya, ang kanyang kadam. Meaning, sinabi niya, from the Lord of Isa. Isa means this is a karangalan ng Allah. This is a attributes ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sa kanyang karangalan. Meaning, ang mga Muslim din, ang tumatanggap lamang ng karangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi tumatanggap dito ang mga hindi Muslim. At tinapik na natin ito. Attributes ito ng subhanahu wa ta'ala. So kung sasabihin natin Rabbul Isa, hindi natin pwede sabihin Panginoon ng karangalan. No. Attributes nito. Hindi mo pwedeng i-translate ang Rab ng Panginoon. So ita-translate mo rito ang Rab, owner. Meaning, alam naman natin ng Rab, this is a owner. So owner of the Isa. Meaning, Rabbul Isati, ito ay nagmamay-ari ng karangalan. So yun ang translate, hindi Panginoon ng karangalan dahil ang karangalan ay attributes ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi pwedeng humiwalay sa Kanya. Lahat ng attributes ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi pwedeng humiwalay kay Allah subhanahu wa ta'ala at lahat ng attributes ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi likha. Kahit nakatulad na ang pangalan ng tao, maging sa mga body parts natin, ay pagkatangi ng subhanahu wa ta'ala, hindi katulad ng kay Allah at sa Kanyang lilikha at hindi hihiwalay. Meaning hindi siya pwedeng humiwalay kay Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng Kanyang mga katangian. So that is the Isa, nagmamay-ari ng karangalan. Okay? Alhamdulillah. Now, takuhan natin ang paa. Rijlun na tinutukoy dito at kadam, same meaning. Foot, meaning paa. Okay? Same meaning. Rijlun and kadam is same meaning. Anong kahulugan? Paa. Okay? In this case, meron din tayong paa. Even sa Arabic grammar o sa mga language ng Arabic, rijlun and kadam is also foot. But ang kaibahan ng kadam sa paa, kadam means this is a advancing, pagsulong. Pag sinabing kadam, pagsulong dahil hindi ka makakalakad kung hindi uusad ang isang paa. That is the kadam. But also foot. But ang kaibahan, susulong ka o uusad ang iyong paa para ito ay makalakad ka. But don't think ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kailangan niya lumakad para makasulong ang Allah subhanahu wa ta'ala. No. At don't think na kung saan ang rijlun natin paatang-paan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay magkatulad. Hindi ito magkatulad. Pangalan magkatulad, but huwag nating isipin na ang kanyang paa ay katulad ng kanyang mga nilikha. Laisa kamithlihi shay. Okay?
Alhamdulillah. So in this situation, ilalagay daw ng Allah subhanahu wa ta'ala, balikan ko yung paa, napakalaking paa ng Allah subhanahu wa ta'ala para yupiin niya ang impyernong apoy na napakalaki ng impyernong apoy. Ang impyernong apoy, ito ay mayroong 70,000 groups. 70,000 groups. 70,000 lubid, tali, na bawat groups, dala-dala ng mga malaika, bawat malaika, 70,000 angels, every group. Every one rope, every isang tali, 70,000 angels ang may hawak. Ganong karami ang humahawak sa isang lubid. Meaning napakalaki ng impyernong apoy at napakabigat ng impyernong apoy. At alam natin, ang mga malaika, may mga proof na napakalaki ng mga malaika. Tulad ng mga nagbubuhat ng mga trono ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung lilipad mula tenga hanggang balikat, ang ibon na pinakamabilis sa mundo, 700 years bago makarating sa tenga at shoulder ng malaikang nagbubuhat sa trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. And we know ang pinakamalaking angel, ang pinakamalaki sa lahat, at unang linika ay si Jibril alayhisalam. Siya ang pinakamalaking angel at pinakaunang linika ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why there's a proof. Ang mga angel ay hindi pangkaraniwang maliliit, malalaki sila. Kung sila ay malalaki at buwat nila ang isang lubid na sila ay 70,000, ibig sabihin napakabigat at napakalaki ng impyernong apoy. Dahil sa 70,000 lubid, mayroon ng bawat lubid 70,000 angels. So ganun kalaki at kabigat ang impyernong apoy na itatamba dito sa araw ng paghukom, na buhat-buhat nila sa araw ng paghukom ang impyernong apoy upang itamba dito sa mga tao sa araw ng paghuhukom. And remember, walang nakakalam ng impyerno kung nasaan ang impyerno sa ngayon. Maliban ng paraiso, there's a proof na alam natin na sa itaas ang paraiso, above the seven heaven. But impyerno, hindi binanggit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung nasaan ang impyerno, but we believe. Sapagkat maraming proof na nakita na ang impyerno, like Jibril alayhi salam, like the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nakita na nila yan, there's a proof. At saka banal ang Quran natin, binabanggit ang impyerno na they are already exist. Nandito na ang paraiso. At impyerno, dahil pinaniniwala na wala pang impyerno paraiso, lilikay pa lang sa araw ng paghukom. Dati sa wrong akida, nakabanggit na yan sa Quran at nakita na yan ni Jibril alayhi salam na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Jibril, tignan mo ang paraiso. Saan po yung Panginoon? Sige, lumipad ka. Sabi niya, sige, lumipad ka. Until malayo na, lumipad ka. And then nakita ni Jibril alayhi salam ang paraiso. Sabi niya, Panginoon, bumalik siya. Marami papasok sa paraiso, sabi niya. Bumalik ka, sabi niya, tignan mo ulit. Binakuran ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso. Diba? Binakuran niya ng ang paraiso. Na kung saan ang ginagawa ngayon ng tao para hindi siya makapasok. Mga pagnanasa, makabuntong buhay. Sabi ni Jibril alayhi salam, ya Panginoong Allah, nangangamba ako na walang papasok sa paraiso. Sapagkat ibinakod doon na sa bantal lahat ng maari ang tao hindi makapasok sa paraiso. Meaning, nakita ng paraiso, impyerno ganun din. Sabi niya, tingnan mo, sige, ang impyerno. Pinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, proceed, lumipad ka, tingnan mo. Malayo nang narating, sabi niya, ya Panginoon, saan pa ba? Sige, lumipad ka. Nang makita niya, napakatingting ng impyerno apoy. Bumalik siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang Panginoon, sabi niya, o aking Panginoon, pakiwari ko, wala pong papasok sa impyerno apoy, kayo po ang maalam. Walang papasok doon. Sabi niya, walang magnanasang tao pumasok doon sa apoy na yaon. So balikan mo, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Jibril alayhi salam. Nang makita niya ang impyerno apoy, pinaligiran ito ng mga gawaing pagpasok sa impyerno apoy. Itong ginagawa ng mga tao ngayon. So sabi ni Jibril alayhi salam, ya Allah, maaari po kayong may alam, mapupuno ang impyernong apoy. So meaning nakita na ang impyernong apoy at paraiso. Even the Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakita niya gatekeeper ng impyernong apoy. Even na sa Quran, nakabanggit si Malik, the gatekeeper. Nakita niya mga kaluluwang pinaparusahan doon. Like for example, dating tayo dito sa araw ng mga libingan, ibang luhay, nakita niya na parang buriking umiikot, sinusunod ang kanyang kaluluwa sa impyernong apoy ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang unang taong naglagay ng rebulto doon sa Kaaba. Isang matuwid na tao ito, ginagana, ngunit siya ang unang nagbigay ng rebulto doon sa Kaaba na hiningi niya sa mga hindi mananampalataya na dinala doon upang sampahin doon. Siya ang nagpasimula, kaya dumami doon ng mga rebulto. So meaning there's a proof na ang impyernong apoy, hindi natin alam, pero na-exist na ito, nakalika, pero walang dalil kung nasaan nakalagay. Hindi katulad ng paraiso, maraming dalil ng paraiso ay nasa ikataas-taasan ng seven heaven. Meaning, nandoon sa before the throne of Allah subhanahu wa ta'ala, tapos ang samantala na sa ilalim nito paraiso. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam fi rafiqil a'la. After the shuhada, yung mga ibon na berde, nasa taas ng paraiso. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya ay mas mataas sa kanila kanyang kaluluwa, fi rafiqil a'la.
No, ibig sabihin, siya ay nasa highest ng mga grupo ng mga malaika na si taas. At after the Rafiqil A'la, trono at ang Allah subhanahu wa ta'ala na ang nandoon. Nandoon ang kaluluwa ngayon ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinakamataas ang kaluluwa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At diluwan niya bago siya mamatay na iniling niya ang Rafiqil A'la, at yan ay pinagkaloob ng kanyang Panginoon o ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So in this case, malinaw na ang impyerno ay aapakan ng SWT, napakalaki ng kanyang paa. Napakalaki ng paa ng Allah subhanahu wa ta'ala na niyapakan niya, at ito ay nagsikip ang impyernong apoy. Nagkipot para mapuno ito ng mga tao. Alhamdulillah. So in this situation, cut, sabi ng impyernong apoy, enough, tama na Panginoon. Meaning, tama na Panginoon, tama na Panginoon. In this situation, makikita natin ang attributes ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan nyo ito. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kaya niyang pasalatahin ang nilikang parang titignan natin ng walang buhay. We know may buhay lahat ang nilikang sumantala. Pero kung titignan natin, as a logic, parang walang buhay. Tignan mo ang lupa, titignan mo parang walang buhay. Pero kaya papasalitaan yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Like the impyernong apoy, kayang pasalitaan yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. In the day of resurrection, may lieg ito, magsasalita ito sa harapan ng mga tao. Kayang gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala na magsalita ang impyernong apoy. Ano sabi niya? Hal min masid, meron pa ba Panginoon? Then enough. Diba? Nagsasalita siya, nagkakaintindihan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. That is the power ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niyang gawin. Kaya niyang pasilatain ang mga bagay na gusto niyang pasilatay na sa tingin natin ay parang walang mga buhay, pero kapag ninais ng Allah subhanahu wa ta'ala, magagawa niyang magsalita ang mga ito. That is the attributes of Allah, na kung saan siya ang pinakamakapangyarihan at may kakayaang gawin ang lahat ng bagay. Secondly, patuloy na babala, warning ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith na ito, na ipatuloy na itatapon ang tao sa impyernong apoy. That is a warning. Meaning ang Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon siyang katangian na siya ay tagapagbabala, nagpababala. Because nakikita natin ang Quran, puno yan ng babala. Yan ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. But remember, ang babala ng Allah subhanahu wa ta'ala at babala natin ay hindi magkatulad. Sapagkat mayroon din pagbabala ang tao. Mayroon din pagbabala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kaibahan ng pagbabala ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag siya'y nagbabala, tiyak na gagawin niya ang kanyang kaparusahan na igagawad sa kanyang binalaan na hindi ito susunod. Iyon ay gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kanyang igagawad na parusa hindi kayang gawin ng kanyang lilikha. Samantalang ang babala ng tao, kapag siya nagbabala at sumalungat ang kanyang binalaan, sometimes hindi niya paparusahan, naaawa siya. O sometimes paparusahan niya, pero kayang-kayang gawin ng tao ang kanyang ginawad na kaparusahan. Like for example, binalaan ka niya, kapag ginawa mo, ikukulong ka niya. O binalaan ka niya, itatali ka niya. Napakababaw ng mga parusa yan. Yun ang mga babala lamang ng tao. Sometimes hindi niya pagagawin, kapag sinalungat mo, hindi niya gagawin, magpapasensya siya. But hindi katulad ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang katangiang pagbibigay babala. Kapag siya ay nagbabala at sinalungat mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, walang exemption. Paparusaan ka ng matindi ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi kayang igawad ng kanyang mga linika. Ganun katindi ang pagbabala ng samantala. In this hadith, patuloy na nagbababala itong hadith na ito, na kung saan patuloy na itatapon ng tao. This is a warning to us na huwag tayong magpabilang sa mga itatapon na patuloy na itatapon doon sa impyernong apoy. Sapagkat kapag nagpabilang tayo dito, hindi kayang gawin ng tao ang parusa na sunugin siya sa impyernong apoy ng tao, maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At walang makapaglalabas sa kanya dyan, maliban din ang Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, ang pagbabala ng katangian ng subhanahu wa ta'ala, huwag nating itulad sa pagbabala ng kanyang linika na marupok at mahina lamang ang ating babala, sapagkat ang samantala, ang sa kanya ay matatag at matindi at mabagsik at mahigpit ang babala ng Allah subhanahu wa ta'ala, na dapat tayong matakot every time mabasa ang Quran, every time mabasa ang hadith, binabalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. You must stay away. Dapat niyong iwanan. Kapag sinabi ng subhanahu wa ta'ala, huwag niyong gawin kaibigan ang kaibigan ng kaaway ko't kaaway niyo. Pag sinabi niyang ganun, hindi mo agad gagawin yun. Dahil yun ay babala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sinuway mo siya, mayroong nakalakip dyan na
Nilaang mga parusa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong susuway sa kanya na pagkatapos kanyang binalaan, huwag mong gagawin. Lahat at takidu aduwi wa aduwakum awliya. Huwag mong gawin kaibigan ang mga kaaway ko at kaaway ninyo. That's why hindi mo gagawin yun dahil yun ay babala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ginawa mo yan, na ikaw ay makipagkaibigan sa mga kaaway ng subhanahu wa ta'ala, unang-una wala kang aasang tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay or either sa mundong ito kapag ikaw ay nagkaroon ng mga suliranin, hindi ka tutulungin, papabayaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala because sa Quran sinabi niya yan na sino man ang makipagkaibigan sa mga kaaway ng subhanahu wa ta'ala, hindi kayo makakatanggap ng anumang tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Wa may yaf'al dhalika falaysa minallahi min shay'. Ang sino mang gumawa niyan, wala kayong maasang tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag kinaibigan nyo ang mga hindi mananampalataya. That's a warning! Kapag tinutuon mo yan, sinuway mo subhanahu wa ta'ala, totohanin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka bibiruin ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ang kanyang mga pagbibigay babala ay tiyak ang kanyang kalakip na kapag gagawin niya ito, gagawin niya sa iyo. Walang exception, hindi ka tulad ng tao. Kapag siya nagbabala, sometimes gagawin niya, igagawad niya yung gusto niya parusa, sometimes hindi niya igagawad. At sometimes meron pang palakasan, meron pang pabor sa mga mahirap, pabor sa mga mayaman. Ganun ang tao kapag siya nagbigay ng babala. Malagayan mo lamang, hindi matutuloy din ang parusa. But hindi ganun ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag binalaan ka niya, tiyak na ang kanyang babala kapag sinuway mo ay lalaki pang kaagad ng parusa o lalaki pang kanya ng parusa kabilang buhay at walang makakapaggawad ng parusa na igagawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sino mang kanyang gagawaran ng kaparusahan sa kabilang buhay o sa mundong ito. Actually sa mundong ito walang nakakagawad ng kaparusaan na nakapagbibigay ng kaparusahan tulad ng parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ba ang taong nakagawa na ibaligtad niya ang isang lugar? Sino ba ang for example, ng nakaraan, nagpaulan siya ng yelo, dito ang Allah subhanahu wa ta'ala sa ating lugar. Magagawa ba ng tao yun as a punishment kung gusto niya parusahan ng tao? Kidlat, maraming tinamaan ng mga puno, maraming mga poste, hangin, ipo-ipo, dumaan dito. Sabay-sabay yan nung nakarang araw. Sino ang may kakayaang taong gawin niya yun? Kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang sinuway mo, ipinaulan, hindi ka padadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag nagbabala siya at nabasa sa Quran natin, automatic mag-ingat ka na. Sa gandit na ito, nagbababala ito na patuloy na itatapon ng tao, meaning huwag tayong magpabilang, itulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipalayo dito, huwag tayong magpabilang sa itatapon sa impyerno ito sapagkat matindi ang impyernong apoy, kaya binabalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So in this situation, mayroon pa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, mayroong paa ang Allah subhanahu wa ta'ala kapag ang mga naninirahan na dito sa impyernong apoy, mayroong pang bakante, hihingi pa ito, dahil wala lang itatapon, aapakan na lang ng subhanahu wa ta'ala para ito'y maging makipot, mapuno ang impyernong apoy, sapagkat pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala, laamlahan na jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, pupunuin ko ang impyernong apoy mula sa mga tao at mga jin. Pangako yan, punos. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi sumisira sa kanyang pangako. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Okay, inna Allah la yukhliful mi'ad. Ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi sumisira sa kanyang pangako. Pag sinabi niya pupunuin niya, may space pa, aapakan niya para ito ay mapuno. Meaning kikipot at punong-puno ang impyernong apoy. So that's why mayroong paa ang Allah subhanahu wa ta'ala, rijlun and kadam, but hindi ito katulad ng paa ng mga tao. And also mayroon ding lulod ang Allah subhanahu wa ta'ala, kasama ng kanyang paa, mayroon ding lulod, shin, because in Quran, yawma yaksafu an saki wa yud'anna ila sujudi fala yastati'un, at sa araw ng paghukom ilalantad ang lulod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito sa kufar, yung mga kufar hindi pwede makakita kay Allah subhanahu wa ta'ala. Even na lulod, ito ay para sa mga Muslim. Sasabihin, yawma yuksafu an saki wa yud'anna ila sujudi fala yastati'un. Sa araw na itatambad ang lulod ng Allah subhanahu wa ta'ala, tatawagin sila magpatirapa, ngunit hindi sila makakapagpatirapa. Sino sila? Number one, they are hypocrites. Yung mga tinatawagang magdasal, magsala, hindi sila nagsasala. Number two, yung mga Muslim na ayaw magsala. Or number three, naririnig nila ang adhan sa masjid, ngunit ayaw nilang pumunta sa masjid, kabilang sa mga hindi magpapatirapa o hindi makakayanan magtirapa dahil because ang kanilang likod ay parang magiging puno na matigas na hindi kayang i-bend ito sa kabilang buhay. Allah knows best, that's why hindi nila magawang magpatirapa kapag lumitaw na o tumambad ang lulod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning may lulod, mayroong lulod, mayroong paa ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, now, the Ash'ariyah, the people of Ta'rif, okay?
they said, ang paa dito, yung Rijlun, this is a group. Hindi yung paa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Palagay nyo, kamukha lang ng Allah subhanahu wa ta'ala kanya linika. Paa yan, ang katulad ng linika. Sabi natin, hindi katulad ng Allah, ang mga mayroon siyang, sasabihin natin anumang mayroon siyang katangian, katulad natin na tinatawag itong datiya kabariya, na meaning sabihin na hindi natin malalaman ng mga ito maliban sa revelasyon, dati kabariya, at ang mga kanyang pangalan na ito ay katulad ng pangalan ng ating mga body parts, kamay, paa, mata, pandinig. But hindi sa ibig sabihin ng ating mga body parts ay dugtong-dugtong, ay sabihin natin dugtong-dugtong din kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, hindi katulad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga linika. Hindi dugtong-dugtong ang Allah subhanahu wa ta'ala, hiwa-hiwalay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon siyang paningin, mayroon siyang mata. Ibig sabihin na sa mukha niya, no, mayroon siyang mukha. Meaning nakalabas ang kanyang mata, nakahiwalay sa kanyang mukha. Hindi niyo pwede sabihin ng mata niya nakadikit sa kanyang mukha katulad natin. Hindi. Mayroon siyang paningin, hindi ito nakadugtong, nakahiwalay at kung ayon kay Ibn Taymiyyah rahimahullah. Imposible magtadugtong-gutong katulad natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang pangangailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi katulad natin. Mayroon tayong bituka, mayroon tayong puso na nangangailangan kumain, etc. etc. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya kailangan niyang mabuhay ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin katulad. Na siya ay hiwa-hiwalay, may mukha, may mata, may pandinig, may kama, may paa. Ibig sabihin katulad ng ating body parts na dugtong-dugtong at katulad nito. No. Kamukha ang pangalan at hindi katulad ng kanyang linika. Ang kanyang mga pangalan may paa, may lulot, may paningin, may pandinig. Kamukha ng pangalan ng linika, ngunit hindi katulad ng mga linika. At hindi katulad ng mga linika, dugtong-dugtong ang ating body parts, ang mga kay Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, sabi ng mga syaira, kung ito ay paa, katulad lang ng linika ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga linika niya, dahil pare-pareho lang silang may paa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay', lam yakun lahu kufuwan ahad. Bakit niya wala siyang katulad? Bakit nagkaroon siya ng paa? But hindi nila naiintindihan ang pagdating sa ganitong mga akida ang mga taong ito. Sabi nila, gumamit sila, may dalil naman. Ang sabi nila, Rijlun is a group. Because binanggit din naman ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Rijlun na ito ay group. Because sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala noong kay Ayub, alayhi salam, na kung saan sinabi ng subhanahu wa ta'ala, at si Allah ay nagpadala ng Rijlun. Rijlun. Nagpadala siya ng Rijlun ng locust, meaning group of locust pala. So Rijlun nila, this is a group because sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, nagpadala siya kay Ayub ng Rijlun of locust, meaning group of bala, grupo. That's why itong Allah sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala Rijlun, ito ay grupo. Grupo. Sabi nila ito ay grupo. Subhanallah. This is ang opinion nito ay walang kakwenta-kwentang opinion. Sila'y bumabase lamang doon sa mga umahanap ng mga katulad ng salita, then itatranslate nila. Walang pagsusuri na malalim patungkol sa akida. Napakahalaga ang malalim na pagsusuri sa akida. Ito ay baluktot na mga pangingibabaw ng mga katuwiran na walang kakwenta-kwentang katuwiran. Okay? Unang-una, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Rijlun, ilalagay. Ibig sabihin, ilalagay ang grupo sa taas ng impyerno para magipot ang impyerno, mapuno. Subhanallah, nasaan yung matuwid na pangunawa doon? Mas marami pa ba ang tao sa impyerno para silang ilagay ang grupo niya para ang impyerno ay mayupi at magmakipot? Subhanallah. Pangalawa, ilalagay ba ang mga grupong ito sa taas lang ng impyerno? Because ito'y above. Because in other riwaya, ala, meaning ala is above. In sa kabila, fiha means fi. And sometimes ang fi, alam natin, nagagamit ang fi also above. Binanggit ko na rin ito, nakaraan ang fi na kung saan nagagamit ito sa taas. Yaong ipinako sila sa taas. Ang nakalagay doon ay fi. Diba? So sometimes ang fi, nagagamit din ito sa like ala, upon or above. So sa isang riwaya, kadam, ala ang nakalagay. So sabi ng subhanahu wa ta'ala, inilagay niya ang paa sa itaas ng impyerno. Meaning itong mga taong to, sa itaas ng sila ng impyerno ilalagay. Subhanallah, that's why, maling-mali ang katwiran na ang sinasabing ang paa dito ay grupo. Ilalagay ang grupo doon lang sa itaas ng impyerno. At sila pa ang magyuyupi sa impyerno. Subhanallah. So kaya sinabi natin walang kakwenta-kwenta katwiran ito, napakalayo. Even ng mga bata, hindi matatanggap nila ang mga taong tilalagay lang doon sa itaas ng impyerno. Napakaswerte naman, nakapalad naman ng mga ito. Nasa taas lang sila ng impyerno. Paano yung baba? Paano yung depth ng impyerno? Sino doon? Nasa taas lang sila. Ay kulang pa nga tao para ilagay doon sa taas ng impyerno para mayupi ito. Kulang pa sila eh. Dahil napakalaki ng impyerno. Kita nyo, tinatapon, may space pa. So paano yun nilalagay doon? Paano nila mayuyupi ang
impyerno nga po. That's why, ang rich Lord ay hindi ito dapat itukoy yung kay Ayub na isang rich Lord of locus, grupo ng locus sa isang salita na ito. Nakadepende yan sa isang mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang kanyang pakahulugan. At isa pa rito, ang mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin pwedeng ibigay sa mga hindi mananampalataya. Kapag ba sinabi, ang rich Lord ibibigay mo sa mga hindi mananampalataya, ang salitang rich Lord mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang katangian, ilalagay mo sa mga hindi mananampalataya. So lumilitaw, kapag ang isang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala ibinigay mo sa mga hindi mananampalataya, ito ay isang uri ng pagpaparangal. Meaning pinaparangalan mo pa sila pagka gano'n dahil ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala ibinigay mo sa mga hindi mananampalataya, ipinakikita mong pinararangalan mo ang mga taong ito at ito ay nagiging salitang makarlika para sa kanila. Subhanallah, gaya ng sabi natin, walang matitikman nito ng anumang karangyaan, mga anumang kapahingahan, mga anumang lahat ng kabutihan. Wala pagdating sa kabilang buhay, wala nang matitikman yan. Paano mo ilalagay ang isang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala para sila parangalaan at gawing maharlika ang mga taong ito? That's why, ang paniniwalang Asyaira, this is a reject na ang pangalan dito na tinutukoy sa bantala, ay reality na paan ng Allah subhanahu wa ta'ala at suporta pa sa Quran ang kanyang lulod. Ipakikita ito sa araw ng paghuhukom. Hindi nila kaya i-translate ang lulod dyan, ha? Pagkatapos dito, grupo, paano naman yung lulod? Nakadugtong yung lulod sa grupo? Subhanallah. That's why, lumilitaw na ang mga taong ito ay tandisang sinisira nila ang tamang paniniwala sa pananampalatayang Islam. That's religion. According to other riwaya, kadam. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang riwaya, kadam. Okay? So, but the translate is also put. At ang kahibahan natin ito, sinabi ko na sa inyo, ang kadam ay kung di uusad ang isang paa, hindi ka makakalakad. Ba't kaya Allah subhanahu wa ta'ala, bagamat kadam yung ritual, ibig sabihin hindi gano'n ang Allah subhanahu wa ta'ala, uusad ang isang paa para makalipat ang Allah subhanahu wa ta'ala. No, hindi niya kailangan yun. Okay? So, alhamdulillah, hindi katulad ng ang ating paa, ang paa ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why hindi niyo pwedeng sabihin, kung mayroon pa ang Allah subhanahu wa ta'ala, kadam or ritual, how? Paano yung paa? Paliwanag mo. Hindi po pwede yun. Walang pahayag na gano'n na pwede niyang ipaliwanag ng Allah subhanahu ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang paa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mata niya, ang kanyang pandinig, ang kanyang kamay, ang kanyang paa. Hindi pwedeng ipaliwanag yan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Why? Sapagkat kahit ipaliwanag ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang paa ng subhanahu wa ta'ala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, ipinaliwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Jibril alaihi salam, pareho nilang hindi maiintindihan ang paa ng Allah subhanahu wa ta'ala. O sabihin niya ng Allah subhanahu wa ta'ala, o Jibril, sabihin mo itong paa ko. Subhanallah. Sabihin ni Jibril, wala akong alam na paa dito sa mundong ito, paano paliliwanag kay Prophet sallallahu alaihi wasallam to. Okay, ganito sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ni Jibril alaihi salam kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ito daw ang paa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, anong klaseng paa yan? Hindi ko rin alam yan, hindi ko naintindihan yan. That's why, nonsense na ipaliwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga katangian sa atin na hindi naman natin ito maiintindihan. This is not part of our religion, in our deen. Hindi ito bahagi na malaman natin kung anong may klaseng mukha siya, anong klaseng kamay, anong klaseng paa. Hindi yan bahagi ng ating religion. Hindi kailangan i-reveal ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi nyo ito maiintindihan. That's why hindi ito bahagi ng reliyon. Kapag sinabi niya may paa, we believe na may paa. Kapag sinabi niya may mukha, we believe na may mukha. At sinabi niya, wala akong katulad. Ngunit mayroon siya, pero huwag niyong itutulad sa kanyang mga lilikha. Diba? Sabi na, bigyan ko kayo sample. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam in Isra wal Mi'raj, pinakita niya dito ang Sidratul Muntaha, na nakita niya, ginto ang mga dahon, na parang mga malalaking tenga ng mga elepante o mga palayo, may mga gintong paru-paro. Nakita ko, sabi niya, ang daming kulay. Pagbaba niya, sinabi niya sa mga sahaba, nakita ko ang daming kulay doon. Sabi ng sahaba, anong kulay, Rasulullah? Hindi ko nga alam kung anong mga kulay yan eh. Sikita mo, hindi niya kayang paliwanag. Hindi niya akala mang kulay eh, kung anong mga kulay wala sa mundo. Hindi niya kayang ipaliwanag. So nonsense. Paano niya paliliwanag? Hindi niya alam. Paano din ko sabihin na subhan talagang itong pa ako? Hindi niya alam. Paano niya paliliwanag yun? Paano mo naman natin maiintindihan yun? That's why, ang mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, we believe. But, hindi na kailangan tanong how, sapagkat hindi natin maiintindihan kahit ipaliwanag pa ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat hindi sakop lang pananampalataya. That's why, ang sino man magtanong na may paangal Allah subhanahu wa ta'ala, how, paano, dati say bid'a. According to mga sahaba, bid'a na itanong nyo yan. Ang mga sahaba, never na nagtatanong sila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag sinabi ng subhanahu wa ta'ala, meron siyang mukha, ang lahat ay mawawasak except the face of Allah. Hindi na nagtatanong kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, anong klaseng mukha meron siya ng subhanahu wa ta'ala. Dahil walang kamukha ng subhanahu wa ta'ala, hindi nila nagtatanong, alam nila.
Hindi yan may paliliwanag ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Even na paliwanag niya, hindi namin maintindihan o hindi niyo maintindihan o hindi mismo maintindihan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung anong klase mukha. That's why nonsense. Nasabihin na sumantala kung anong meron siyang paa, lulod, mukha, pandinig, kamay. Nonsense. Basta tayo sinabi niya may katangian siya na meron siyang kamay, alhamdulillah. Maraming proof tayo pinakita may kamay ang Allah subhanahu wa ta'ala, may paa, may lulod, may mukha, may pandinig, may paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Marami na tayong proof na pinakita. We believe. But huwag natin isipin katulad ito ng kanyang mga linikha. Patungkol sa kadam. In another riwaya, ala kadam, alayha kadam. Meaning, dito naman ay binanggit pagkatapos ng rijlun ay ang kadam. Pero pareho sila. Okay? That's a foot. Kadam. Okay. Kadam, sabi naman nila, yung sa kanila, rijlun, group. Dito naman sa kadam, hindi naman. Itong kadam na ito ay isang inilagay na parang gabay. Kung saan, papasok ang mga tao sa impyerno, mayroon siyang guide para makapasok doon. Okay? So, hindi sila maliligaw. Alam nila ang pasok sa impyerno because of guide. That's kadam. Ilalagay doon ang paa. Meaning the paa, yung guide para pumasok ang lahat ng pumasok o dapat pumasok sa impyernong apoy. So, anong tugon? Gaya ng sabi natin, hindi pakikitungan na may karangalan, kabaitan, ang lahat ng papasok sa impyerno. Bakit sila bibigyan guide? Isa itong pakikitungong maganda at ito ay isang pakikitungong mayroong karangalan. Hindi ganun gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Never niyang gagawin yun. Galit na dito ang Allah subhanahu wa ta'ala. Natandaan natin, kung napakabait ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, hindi mananaig ang galit sa kanyang habang. Huwag niyong sabihin sa kabilang buhay ay hindi ka magagalit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mananaig ang habag sa galit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong magiging bigo doon. Kailanman hindi ba habag ang Allah subhanahu wa ta'ala doon? Ang galit niya ang hindi ang mananaig kaysa sa habag ng mga taong nasa impyerno. Paano niya pakikitungan na may karangalan? Bigyan silang daan para silang sinerbisyon, mabigyan daan pumasok sa impyerno ng apoy. Anong sabi natin sa kanina? Sila ay itatapon ng persaan doon. Hindi sila bibigyan ng guide. That's why mali ang paniniwala nila ang kadam na paano sumantala tinutukoy na daan, guide, para pumasok sa impyerno. That is a wrong. Why? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sila gagabayang pumasok sa impyerno. Itutulok sila sa impyerno ng apoy. Kullama ulkiya fiha, kullama every time na itapon sila ng persaan dito. That's it. Itatapon sila ng persaan doon. At isa pa sa aya, Yawma yadu'una ilan nari jahannam. So meaning, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw na sila ay itutulak ng persaan pababa sa impyernong apoy. Itutulak, persahan. Anong guide? So that's why, ang kadam dito, ito rin ay paan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kadam and rijlum, you can say kadam or rijlum from Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon siyang katangian na ganyan, but hindi katulad ng paan ng mga lilikha na kailangang umusad para lamang makalipat, makalakad. Hindi kailangan ng ganyan ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi katulad ng paa natin kung anong mayroong anyo ang paa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Can you imagine? Ang mga paa, kung papansinin ninyo dito, ilan ang paa ng langgam? Dami. Gagamba. Payat. Payat na payat. Tingnan mo ang paa ng bibi. Manok. Dalawa. Tingnan mo ang paa ng mga elepante. Napakalaki. Zebra. Napakalaki. Ibang-ibang anyo ng paa mayroon ng mga linikha ng subhanahu. Di ba? Hindi kaya, paano ang Allah subhanahu wa ta'ala pa kaya ang hindi niya kayang gawin, ang kanya ay walang katulad? Kung ang mga linikha ay nakita natin na magkakaiba-iba ang kanilang paa, lalo na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay may kakayaan na ang kanyang paa ay maging iba at walang kasing ganda. Of course, lahat maganda ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why kung mayroong paa ang Allah subhanahu wa ta'ala may lulod, huwag niyong isipin na katulad natin ang paa at lulod ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Alhamdulillah. So in this situation, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul innama harrama Rabbi. Sabihin ninyo, katotohanan, ipinagbabawal ng aking Panginoon, walang takulu alallahi mala ta'malun. Ta'alamun. Ipinagbabawal sa inyo ang nagsasabi kayo ng walang kaalaman. So nakita niyo Syairah? Nagsasabi sila ng walang kaalaman. Ginawa itong haram ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga tao, even na tayo, wag na wag tayong magsasabi ng wala tayong kaalaman patungkol lalo na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? That is the proof na mayroong paa ang Allah subhanahu wa ta'ala from hadith. Another hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu
The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Yaqulullahu ta'ala, sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Adam, o Adam, fayaqul, sasabihin ni Adam, labayka wa sa'adayka. Then, fayunadi bisautin, Inna Allah ya'muruka an tukhraju min durriyatika ba'atan ilan nar. Muttafaqun alayh. Anong ibig sabihin ng hadith? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magsasabi kay Adam, at tutugon naman si Adam, labay ko sa dahil, at sasabihin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong tinig, katotohanan si Allah ay nag-uutos sa iyo mula sa iyong mga supling, na kung saan ay kumuha ka ng isa, maglabas ka mula sa itatapon sa mga impyerno. This is the 1,000 versus 1,000 every one person. Kuko si Adam ng isang tao sa 1,000 person na itatapon sa impyernong apoy. This is the same ng hadith na ito. Okay? So dito ang affirmation na katangian ng subhanahu wa ta'ala ang gusto nating malaman, O Adam. What's this? Affirmation of speech. Nagsasalita ang Allah subhanahu wa ta'ala at marami ding proof na hindi tinatanggap ng mga iba nagsasalita ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nila matanggap na nagsasalita ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil katulad lang siya ng mga linika, especially kung may boses. That's why the Quran, pinapalitan nila ang mga aya. Like for example, Wakallamallahu Musa taklima. Si Allah ay nakipag-usap kay Musa ng direktsyan. Hindi sila naniniwala nakikipag-usap ang Allah subhanahu wa ta'ala. They changed the wakallamallahu into wakallamallaha. They changed the dhamma to patha. And then the Musa is the file. So meaning, si Musa ay nakikipag-usap kay Allah ng direktsyan. Hindi si Allah. They changed the ayah of Quran. Pinapalitan nila ang Quran. Buong sentence ang pinalitan nila. So that's why, here, in adin, malinaw na nagsasalita ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, Ya Adam, O Adam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then sabi ni Adam, labay ko sa atay. Labay means pagtugon pagkatapos ng isang pagtugon. That is response. Nakikita yung mga nag-ads, nandito kami, tumutugon sa inyong mga kautusan, nakikita rin yung labay. Labay ka, Allahumma labay. So narinig yun, pagtugon yun, response. So sabi niya, yan lang, narinig ko, panawagin niyo, tumutugon ako. That is labay. And the sa'day, the meaning of sa'day, kaligayahan pagkatapos ng isang kaligayahan. So meaning, ang pagtugon niya, Ya Allah, tumutugon ako sa inyo, ngunit gawin niyo akong maligaya at suportahan niyo ako. Iyon ang ibig sabihin ni Adam alayhisalam. Okay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at siya ay tatawag ng may tinig. Hadith, may tinig. Sabi na, payunadi bisauti. Sauti, sounds. Tatawagan niya si Adam ng mayroong sounds. Meaning, may sounds, letter. May mga letra ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi naman siya maintindihan kung walang letra. Like the Quran, may mga letra, yan ang katangian ng subhanahu wa ta'ala. May sounds, may letra ang lumalabas na salita ni Allah subhanahu wa ta'ala at naririnig siya ng kanyang mga kinakausap. Anong response ni Adam? Narito, Ya Allah, ako'y nakikinig sa iyo, gawin mo, suportahan mo ko, paligayaan mo ko, ako'y tumutugo sa panawagan mo. Narinig niya, even na paradise. Maraming proof na kinakausap niya. Ya Adam, uskun anta wa zawjuka jannata. O Adam, mamuhay kayo di sa paraiso kasama ng asawa mo. Diba? So, kinakausap niya ang dalawa. Ngunit huwag kayo lumapit sa pulong ito sapagkat kayo ay magkakaroon ng kasalanan. There are so many dalil na nagsasalita ang Allah subhanahu wa ta'ala. May voice, may mga letra ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi niya, tatawagin niya ito ng mayroong tinig. Ayunadi, bisaw, mayroong tinig. Sabihin dito, pakinggan niyo ito, ang Allah ay nag-uutos sa iyo. Importante ito, sa Quran, nababasa niyo ito. Hindi niya sinabing, ako'y nag-uutos sa iyo. Yan ang mga grammar, importante ito. Ang Allah ay nag-uutos sa iyo. O Adam, ako'y narito, Panginoon, tumutugon, paligayan mo ako, suportahan mo ko. Okay. Sabi niya, at tinawag niya ito na mayroong tinig, ang Allah ay nag-uutos sa iyo. Parang ibang nagsasalita, no? Ang Allah ay nag-uutos sa iyo na maglabas ka sa iyong mga supling sa bawat ipapasok sa impyerno ng apoy. Meaning every 1,000 na supling mo, may kasama lang ito, general ng taong ito, Muslim lang, kahit anong reliyon. Every 1,000, isang Muslim lang ang lalabas doon. Okay? At sa isang hadith, Bukhari, every 100 na Muslim to, general Muslim, only one Muslim din ang lalabas. In every 1,000 Muslim, only 10% Muslim ang lalabas. This is a general Muslim. Yung isang 1,000, general na lahat ng anak ni Adam. But in Bukhari, 100, isang Muslim ang lalabas. This is general Muslim. Allah knows best.
Ang tinutukoy dito na 100, only the Ahlus Sunnah wal Jama'ah ang lalabas. Because alam natin, 73 sects mabubuo ang ummah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. They admit to themselves, aaminin nila sa kanila, they are all Muslim. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam sabi, 73 sects mabubuo ako. But they are all in hell. They are all in hellfire. Silang lahat ay sa impyerno ng apoy, except one, the Ahlus Sunnah wal Jama'ah. So there's a possibility, Allah knows best, Allahu A'lam, every 100 na nagkiklaim ng Muslim, only one person ang papasok sa paraiso, that's Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Sa 1,000, ganun din yun. Only Ahlus Sunnah wal Jama'ah ang papasok sa paraiso. Walang contradiction ang hadith. Okay? Walang contradiction ang mga hadith. Alhamdulillah. So in this situation, makikita natin dito na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsasalita. At ang kanyang sinabi sa isa, ipinag-uutos ng iyong Panginoon. Yun ang sabi niya kay Adam na ikaw ay maglabas sa bawat itatapon sa impyerno po. Anong ibig sabihin ng ganitong mga binabasa natin? Nag-uutos ang iyong Panginoon. Bakit hindi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inuutos ko sa iyo? Diba? Ganun pa rin yung salita natin Inuutos ko sa iyo na maglabas ka ng iyong supling. Meaning, in every 1,001 supling mo labas mo na itatapon sa impyerno po. Bakit? Sapagkat ang salita na ito, tandaan nyo, ang salita, bagamat ito ay kay Allah, ay gumamit siya ng pangatlong, sasabihin natin, nasa kalagayan ito ng pangatlong tao, ikatlong panauhin. Kasi sinasabi ni Allah di ba? Ipinagutos nila, pangatlong panauhin. Bagamat ang sinasabi ito sa kanya ito, siya mismo ang nagsasalita rito, si Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinagutos sa iyo ni Allah. Meaning, gumamit siya ng salitang pangatlong panauhin. Pero mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil ang mga salitang ganito ay mga salitang tumutukoy na kung saan ito ay mga salitang pagmamalaki, pride, pagmamataas. Ang mga salitang ganito ay pagmamalaki. They are proud. Pride dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Salitang isang mataas na kapamalahan. Like for example, ang hari, tinawag niya ang kanyang, sa mundong ito, tinawag niya ang kanyang mga lingkod. Sasabihin niya, ipinag-uutos ka sa inyo. No. Instead, sasabihin niya, ipinag-uutos ng inyong hari. Pero siya ang nagsasalita, gumamit siya ng isang salita, isang nasa kalagayan ng ikatlong panahon. Pero siya ang nagsasalita, ipinag-uutos sa inyo ng hari. Meaning, I am proud. I am pride. Ako ang may hawak ng kapamalahan. Ipinagutos ng inyong hari. Like that. Hindi sinabing ipinagutos ko sa inyo. Also, Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nababasa niyo sa Quran na ipinagutos ni Allah, siya mismo nagsasalita. Meaning, ito'y salitang napakataas na ang kanya ang kapamalahan. This is a word of majesty. At siya ay proud and pride sa kanyang sarili. That's why gumagamit ng ganyang salita Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinaguutos niya sa iyo. Sabi niya, pinaguutos ng Allah sa iyo. Magamata na sa salita. Gumagamit siya na parang pangatlong katawan. Pinag-uutos ng Allah sa iyo na maglabas ka ng isang tao mula sa iyong supling sa itatapon sa impyerno ng apoy. Actually, may hadith dito nagtanong si Adam alayhi salam, ano po yung sinasabi niyo na itatapon? Sa isang hadith sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ni-reply niya, every 1,000, maglabas ka ng isa. So makikita natin, every 1,000, ganun karami ang impyerno ng apoy. Kaya mas malaki ang impyerno po at malaki ang mga tao doon. Hindi katulad sa paraiso, 30 feet lang ang tao doon at maluwag na maluwag ang paraiso. Actually, ang paraiso may mga hungkag, walang laman. So maglilikha nga na subhanahu wa ta'ala ng resurrection para bigyan niya lamang lamang yun. Anong klaseng likha? Halimbawa, ang mga babae, Allah knows best, wala naging asawa dito sa mundo ito at namatay siya, o Muslim siya, sino magiging asawa niya doon? Wala naman lalaki na banggit doon sa Quran at sa hadith. So itong sinasabing maglilika siya ng ibang tao doon, ito ay nakalaan dahil sa possibility sa mga babaeng walang asawa, bigyan sila ng mga lalaki doon sa lugar na walang lugar, ilalagay sila para bigyan doon lugar ang paraiso dahil napakaluwag ng ang paraiso. Napakarami niyang walang laman. Ganun kaluwag ang paraiso. Meaning, ganun lang kakaunti ang pumasok sa paraiso. That's why the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, mababasa niyo na, mabibilang niyo lamang ang papasok sa paraiso. At mabibilang niyo lang ang mga papasok na mayayaman sa paraiso. Meaning, mabibilang niya papasok sa paraiso, mas maraming mahirap, sabi niya, at ang paraiso ay lugar lamang na mahirap, at mabibilang niyo ang mayayaman. Napakakonting mayaman lamang ang papasok sa paraiso. Hindi katulad ng impyerno ng apoy, pupunuin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang laki ng tao dito, can you imagine, ang isang ngipin niya, sinlaki ng Mount Uhud. Isang ngipin ng tao doon. Napakalaking tao ito, parang hindi maraming lugar. Marami ng tao, malalaki pa. That's why, ang napapakita ang impyerno ito ay
Napakalaki nito ang impyernong apoy nito. Every 1,000, isa lang ang papasok sa paraiso. Can you imagine, hindi malaking impyerno? Tapos napakalaki ng tao. Shoulder to shoulder, kapag lumipad ang hayop, sabi ng Prophet sallallahu, ang laki ng tao, 3 days and 3 nights bago niya marating ang kabilang shoulder. Ganon kalaki ang tao sa impyerno ng apoy kapag sila ay ipinasok na doon, lalaki na sila doon. Subhanallah, that's why in every 1,000, one Muslim ang papasok sa paraiso, 999 sa impyerno. Ganon kalaki ang impyerno ng apoy. This is also babala. Babala din ito. Meaning kapag may babala, huwag tayo magpabilang dito sa mga matatapon sa impyerno ng apoy. Every 999 sa impyerno, huwag na huwag tayo magpabilang dito. Hindi ito salitang pagdismaya, pagpapawalang gana para sa ating reliyon ang alasyon na sinasabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang mga ganitong salita ay salitang pagbibigay ng babala na ibig sabihin, huwag tayong magpabilang kapag may babala, huwag niyong gawing magpabilang sa mga ganitong mga sitwasyon. Mayroong kasasapitan ang mga tao. Okay? So, alhamdulillah, ito ang dalawang hadith natin sa araw na ito. Isama ko pa itong isa. Ang hadith na ito, hindi na natin basahan. Medyo maliit doon. Okay, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu tarjuman." Meaning sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang sino man sa inyo maliban sa kanyang Panginoon ang makipag-uusap sa kanya na siya ay gagamit pa sa pagitan ninyo ng tagapamagitan. Meaning, hindi kailangan ng interpreter ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na kakausapin niya ang kanyang mga aliping Muslim. Remember, walang hatol ang mga hindi Muslim. Diretsaan na lang tapon to. Testify na lang yung mga sinamba nila. Like for example, Isa! Yan sa inyo mga Nasara, Christian. Baka sa tao, dito ka sa likod ng sinamba. Isa lang. Diyan ka sa likod. Ara mga Kristiyano. Siyempre, mahasa yan na makakaligtas sila. Now, Isa! Sinabi mo ba sa mga taong ito nang ikaw ay nasa lupa, nasambahin ka, pangalawa ng iyong ina? Ang sasabihin ni Salih, Panginoon, nung ako'y nasa kalupan, kayong higit na nakapabatid at nakakalam. At wala akong sinabi sa kanila, maliban sa ikaw ay sambahin nila, Panginoon. Now, nag-testify na sa Isa. Ngayon, sasabihin ng Allah, malinaw na si Isa ay hindi Panginoon. Lahat ng sumamba kay Isa, itapon na yan sa impyerno ng apoy. That's it. Hindi yung hinusgahin ng Allah subhanahu. Ang unang aatulan ng subhanahu sa araw ng paghukom ay ang mga tagusunod ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang mga Muslim lang, isa-isa. That's why sa hadith na ito, lumilitaw ng Allah subhanahu mayroon siyang attributes na nagsasalita. At kakausapin niya ang lahat ng mga kanyang aatulan according to their language. Meaning, ayon sa inyong salita, Kapampangan ka, Tagalog ka, Hapon ka, Inchik ka, Arabo ka. Ayon sa inyong salita, gagawin lang Allah subhanahu wa ta'ala na gamitin ang salita mo at salita niya at hindi niya kailangan ang isang interpreter para ipaliwanag niya kung ano ang iyong sinasabi at sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, nagsasalita ang Allah subhanahu wa ta'ala, may tinig, may letra, lahat ng uri ng salita, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, sa kanya nang galing ang mga knowledge. Konti lang ang binigay sa atin. Itong salitang ito ay napakakonti pa naman. Kahit pagsama-samain natin ang ating mga salita, hindi natin kayang ubusin ang dagat kung gagawin nating tinta. Diba? Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi sa Quran na kung lahat ng puno ay gawin niyang panulat at ang dagat ay gawing tinta, mauubos ang dagat. Gagawa pa siya ng isang dagat at gagawa po rin panulat, mauubos. Ganun ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano natin matutumbasan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa katiting na salita na hindi niya maiintindihan? That's why sa araw ng paghukom, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kakausapin niya ang bawat Muslim na kanyang hahatulan according to their language, kung ano man lengguwahe mo, na walang kailangang interpreter para ipaliwanag niya kung anong sinasabi mo at sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit naiintindihan lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala at kaya niyang usalin o sabihin na may tinig, ng may sounds na para magkaintindihan ang kanyang hahatulan, anong uri mang taong itong Muslim na ito, anumang bansa ito. Meaning, lumilitaw dito ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsasalita talaga ang Allah subhanahu wa ta'ala na may tinig at mayroong letra. Pero remember, ang tinig ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi katulad ng tinig ng kanyang mga nilikha. Of course, ang letra, para maintindihan mo, magkakatulad. But yung tinig na lumalabas kay Allah subhanahu wa ta'ala, remember, walang katulad ang tinig ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tinig ng anumang tinig, anumang huni.
na mayroong nilikha sa mundo, walang katulad ang tinig ng Allah subhanahu wa ta'ala, naririnig at mayroong mga letra ayon sa iyong salita. Kapag hahatulan na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Muslim sa kabilang buhay, nawa ay makapasa tayo lahat sa pagharap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, at tayo ay magsasara dito at pagpapatuloy natin inshallah on Friday ang susunod na mga hadith bilang attributes o katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wat alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.